Magandang gabi, Pilipinas! At sa lahat ng manonood mula sa iba't ibang panig ng mundo, narito na ang may init na balita mula sa bulwagan ng pambalitaan. Ako si Aladin Salik. At ako naman si Novi Jane Candalayang. At samahan niyo kami sa isa na namang balitaan, puno ng diskusyon, kaalaman at katotohanan. Ito ang Social Studies Newsroom. Para sa ating headline, traditional assessment gaya ng standardized test na kadalasang ginagamit sa mga paaralan dito sa Pilipinas, kasalukuyang umaani ito ng iba't ibang reaksyon at pambabatikos. Marami ang nagsasabi na hindi raw nito tunay na nasusukat ang kabuuang kakayahan at potensyal ng mga mag-aaral. Sa kabilang banda ay umaaning naman ng mga positibong reaksyon ang alternative or authentic assessment dahil sa kakayahan daw di umano nitong makapagbigay ng mas makatotohanang pagsukat sa kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral. Ngunit ano nga ba talaga ang alternative or authentic assessment at bakit sinasabi na mas epektibo ito kaysa sa traditional assessment? Yan at iba pang mahahalagang balita na ihahatid sa atin sa special report ni Aya Asi at Rosena Lapensing. Edukasyon, marahil isa sa pinakamahalagang pundasyon ng kaunlaran. Ngunit sa Pilipinas ay nananatili pa rin itong hamon. Mula sa datos na naitala ng Program for International Student Assessment o PISA noong 2018, Pilipinas ang may pinakamababang marka sa 79 na bansa pagdating sa reading comprehension at pangalawa sa pinakamababa sa math at science. Dahil dito, marami ang nagsusuri kung sapat nga ba ang kasalukuyang sistema ng pagtuturo, lalo na pagdating sa pagsusuri ng kaalaman ng mga estudyante. Sa loob ng maraming taon, pangunahing ginagamit ang traditional assessment gaya ng multiple choice exams at essay test sa mga paaralan. Ngunit sa lumalalang education performance, marami ang nagsusuri kung ito nga ba ang pinakamahusay na paraan ng pagsusuri. Ayon sa isang pag-aaral ng 2020, mas tumaas ng 55% ang critical thinking skills ng mga mag-aaral na ginagamitan ng alternative methods kumpara sa mga sumailalim sa traditional na pamamaraan. Ito ang dahilan kung bakit lumalakas ang panawagan para sa alternative assessment na sinasabing mas epektibong naglilinang ng kakayahan ng mga mag-aaral. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng traditional and alternative assessment? Traditional assessment has its roots way back on the 1940 by Frederick J. Kelly Kansas Silent Reading Test, which it is considered as the first example of the multiple choice test, and inintroduce ito para mas mapabilis yung pag-access natin or pag-assess natin sa patuloy na pagdami ng mga students natin. And our country has inherited this system of standardized testing during the Spaniards and American colonization. However, over time, there are growing demand that there are more meaningful way in assessing the student progress learning. So, kaya ng mga early 90s, the John Dewey Educational Theories have come out wherein it advocates the real-world application and ng mga hands-on activities. And from that, na-introduce itong si alternative assessment, which includes mga project-based, na mga portfolios, mga project, and others. And this shift emphasized in the implementation of the K-12 curriculum in our country, wherein it promotes the competency-based learning with the textbook strand and others. Si Ma'am
ay teacher sa loob ng halos 3 dekada at sa mga taong yun ng kanyang serbisyo ay masasabi niyang ang dalawang uri ng assessment ay malaking tulong sa pagsukat ng kaalaman ng mga estudyante. Ngunit bilang guro, ano kaya ang masasabi niya sa mga kritisimo ngayong nagsasabing mas mainam na mag-focus na lang sa paggamit ng alternative assessment? I've been in the service for almost 35 years, and I must say that both traditional and alternative assessment are effective ways to measure the knowledge and skills of our students. But alternative assessment is advantageous in a way that it doesn't just assess our students, but it also helps them improve. Pero we must know that there is still those advantages and disadvantages of alternative assessment. To students, it promotes the real-life application of their knowledge. It enhances their critical thinking and creativity in making projects, portfolios, or performance tasks. Ini-improve din nito yung communication skills nila, and it also ensures a fairer evaluation. Pero minsan, it is also time-consuming to prepare projects and performances. Sa aming mga teachers naman, it helps us identify our students' strengths and weaknesses beyond just test scores, which allows us to find ways to even improve our instruction and our students' learning. And we could also use a lot of ways to assess them, like through projects, performances, and we could also integrate different instructional materials. Pero it is just time-consuming nga lang to prepare at minsan, we need a lot of training lalo sa paggamit ng technologies. Sa aming pagbabalik, ano-ano nga ba ang iba't ibang models of assessment? Abangan yan dito sa Social Studies Newsroom. Gusto mo bang pumuti at kuminis ang iyong balat? Nawalan ka ba ng confidence dahil sa hindi pantay na kulay? Ipinakilala ko sa inyo ang W Power Skin Naturals, ang Gluta Papaya Soap. Ito ay may active ingredients na nakakaputi at nakakatulong sa pagtanggal ng pimples, wrinkles, dark spots, blackheads, whiteheads, back acne at iba pa. W Power Skin Naturals. Ibalik ang sigla ng iyong balat at maging consistent sa paggamit ng aming product hanggang ma-achieve ang kutis porcelana na balat. Ang kutis porcelana. W Power Skin Naturals. Okay na? Start na? Mga bata, alam niyo ba na ang first large-scale IQ test na Stanford Binet Intelligence Test na ginamit noong World War I ng US Army para piliin ang kanilang mga sundalo ay isa sa mga nag-impluwensya sa pag-usbong ng standardized test? Ate Kim! Ano na? Noong World War I, kinailangan ng US Army ng isang mabilis na paraan upang i-assign ang kanilang mga sundalo sa iba't ibang posisyon sa pamamagitan ng kanilang talino o abilidad. Kaya ginawa nila ang Stanford Binet Intelligence Test, isa sa mga large-scale IQ test sa mundo na tinetest ang memorya ng mga sundalo. Dahil sa kakayahan nitong masukat ang memorya o talino ng maraming tao, nakitaan ito ng potensyal ng mga nasa sektor ng edukasyon. At sinabing ito ay mainam na paraan upang i-rank ang mga mag-aaral mula sa pinakamatalino hanggang sa mga nangangailangan ng higit pang gabay. At ito ay naging impluwensya sa pag-usbong ng standardized testing gaya ng multiple choice test. At yan ang ating trivia for today. Ako po si Ate Kim, Social Studies Newsroom. Ang edukasyon ay hindi lang nakatuon sa pagde-take ng exam, quiz o assignment. Ito ay nakafocus rin sa paghahanda sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng kanilang kakayahan gamitin sa totoong buhay ang kanilang kaalaman. Narito ang ilan sa mga models of assessment na maaaring gamitin upang sukatin ang kaalaman ng mga mag-aaral. Hi, I am Asha Itambag and we are currently here in the volleyball court to play an actual volleyball play. So dati, stress na stress ako kapag meron kaming discussion, exam and quizzes kasi nga mahina ako sa memorization kaya mababa yung score ko. Pero one time, our teacher said na magkakaroon kami ng volleyball play and of course, as a person who is more on physical and practical application, syempre go na go ako.
kasi nga I can demonstrate what I have learned and also somehow excel. So this is a good thing about the authentic model of application kasi nga it focuses on real-life application of knowledge. Hi, I'm Armia G. Kudalat po, and we're currently here in our debate class preparing for our final round. So, nung una po is, akala ko po wala po akong talent when it comes to public speaking kasi especially pag sa front na po ng maraming tao, nahihirapan po akong i-share yung mga ideas po. So, and also sa mga written exams ko po, nahihirapan po akong i-organize yung mga thoughts ko, yung ideas ko. That's why hindi po ako confident na i-defend yung mga arguments ko po. Pero nung nagkaroon kami ng actual debate, mas napansin ko na mas easy na lang sa akin na i-share yung mga thoughts ko, ideas ko, and mas naging confident ako na i-defend yung mga arguments ko, especially when it comes to public speaking. And I think this is a great example of an emergent model of assessment wherein hindi kami tinitignan sa kung ano yung naging nagawa namin tama or mali, but dinidiscover kami in a way na kung saan pa yung mas mag-improve yung mga skills namin and mag-learn kami in an effective way. Hi, my name is Rosena Gabensing, a student teacher or intern. And today we are reflecting on how much we've improved in teaching demonstrations. And I think this is a great example of developmental model of assessment because this assessment doesn't just measure a single performance, but it tracks our continuous growth and improvement through continuous assessment and feedback. At yan ang special report namin ngayong araw. Ako si Princess Aya. At ako naman si Rosena Lapedsing para sa Social Studies Newsroom. At yan ang mga balitang tinutukan namin ngayong araw. Ako si Novi Jane Candalayang. At ako naman si Aladin Saling, nagsiservisyo para sa publiko. Magandang gabi! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.